Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel. At ngayon ay maglalakad-lakad na naman ako. Ito yung libangan ko dito kapag walang pasok. At kung makikita nyo, dati nung pumunta ako dito ay puro cherry blossoms lahat yan. Yung mga puno na yan nagkaroon na ng dahon dahil magsa-summer na. Nung pumunta ako dito ay puro cherry blossoms yan, nakikita nyo yan. At habang naglalakad-lakad tayo ay pag-usapan natin yung isang tanong ng ating kababayan na ang sabi niya dun sa comment kung advantage daw ba yung college graduate sa seleksyon. At yung sinasabi nga niya ay kung mas pipiliin daw ng employer na Koreano yung college graduate sa seleksyon. Ang masasabi ko dyan ay sa aking nakikita dito pagdating sa seleksyon ay pantay-pantay lang pagdating sa seleksyon. At karamihan ng employer dito ay hindi naman tumitingin yan sa kung ano ang natapos mo. Pero doon sa pag pumasa ka na sa exam, dun sa DMW, kunyari pumasa ka sa exam at pumasa ka na rin sa medical, may binibigay silang papel doon na may nakasulat dyan, may nakalagay dyan, meron kang chechekan dyan kung ano yung natapos mo. May elementary, high school, college. Syempre pag college graduate ka, checkan mo yung college kasi college graduate ka eh. Pero pagdating sa selection wala namang, sa tingin ko wala namang advantage kasi pantay-pantay lang. Kasi pagkukuha yung mga employer dito ng trabahador hindi naman halos sila tumitingin kung ano yung natapos mo. Merong iba na tumitingin sa height kasi nga pag yung machine malaki, syempre pipiliin nila yung matangkad. Tapos kung ang trabaho naman sa company niya ay puro buhatan, siguro pipili siya ng malaki katawan. Ganun yun. Pero dito sa amo ko sa company namin ay hindi naman talaga puro buhatan kaya yung ginagawa ng amo ko, pagpipili siya ng EPS worker na galing sa Pilipinas, wala siyang kumbaga picture na nga lang yung tinitingnan niya. Hindi siya na tumitingin kung matangkad, mataba, payat. Tayo na lang titingin niya, picture na lang talaga, tuturo na lang niya kung sino yung gusto niya. Yun. Pero ang masasabi ko, kapag ikaw ay college graduate, pagdating mo dito dun mo na mapapakinabangan yan kapag ikaw ay college graduate. Dahil unang-una dyan ay kung gusto mong magtrabaho for life dito sa South Korea, kung gusto mong magpalit ng working visa na tinatawag na E7-4, yung visa dito na for life ka na magtatrabaho dito sa South Korea, yung E7-4 na yan. Diyan kasi sa E7-4 na yan ay point system ang labanan. Mas mataas yung points na makukuha mo kapag ikaw ay college graduate. Kaya pagdating dito ay mapapakinabangan nyo yan kasi advantage yan kaysa dun sa high school graduate lang at elementary graduate. Yun, malaki ang tsansa mo na makapagpalit ng E7-4 visa dahil advantage nga yan, yung college graduate na yan. Malaki yung points na makukuha mo, kaya mas malaki yung tsansa mo na makapagpalit ng visa. Okay, lakad-lakad na tayo mga kabayan. Ito yung libangan ko dito. Ayan. Yung naglalaro ng tennis. Ito yung tabi ng ilog. Dahil pang mga bulaklak Ayan. Lakad-lakad tayo dito sa baba.
Yung ganda dito ng tabi ng ilog, kumpleto, may CR. Kaya pag naiihi, ihi ka lang. Ano yan, putik. Lalakad sila sa putik. At tsaka pala mga kabayan, kung ikaw ay college graduate, huwag mo munang isipin yung kung anong advantage niyan, dahil ang maganda dyan ay mag-focus ka muna sa pag-aaral ng Korean language at ipasa yung exam. Yun lang yun. Focus lang muna doon. Katulad nga doon sa usapan na pagpili ng ng employer, ako rin nagtataka bakit napunta ako samantalang high school graduate lang ako, pero napunta ako sa trabaho ng mga engineering. Nagka-calibrate kami ng laser leveling tools para sa engineering, ginagamit sa mga construction. Yun yung naging trabaho ko dito. At ang mga kasama ko nga mga nagbebenta ng mga tools para sa pagsusukat sa mga construction, paggawa ng bahay. Ayun, mga naglalaro ng baseball, mga bata. Pala mga kabayan, halimbawa may employer na kayo at pupunta kayo ng DMW at may kontrata na kayo, tingnan nyo yung nature of job na nakalagay sa kontrata ninyo. At yun kung ayaw nyo ng ganong klaseng trabaho, pwede namang hindi pirmahan. Pero ang mangyayari dyan, pag hindi kayo pumirma ng kontrata at inayawan nyo yung trabaho na yun, siyempre ikakancel na yun at maghihintay na naman kayo kung kailan ulit kayo masiselect. Pero para sa akin, kahit anong klaseng trabaho yung nakalagay sa kontrata nyo, pirmahan nyo na lang. Dito na lang kayo mag-decide kung anong gusto nyo. Pagka-pirma nyo, pagdating ninyo dito at ayaw nyo ng ganong klaseng trabaho, pwede naman magpa-release. Depende nga lang kung papayagan kayo ng amo nyo. Pero para sa akin, kahit anong klaseng trabaho yung nakalagay sa kontrata nyo, pirmahan nyo na lang. Yun ang the best dyan. Nahirap maghintay ulit ng employer kung aayawan mo. Yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video ko ngayon, at magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video.